Sa videong ito, tututukan natin ang lagay ni Jamie Malonzo, ang lagay ni AJ Edu, at ang kinasasabikan ng lahat na pagbabalik ni Justin Brownlee. Gaano ba kasigurado ang SBP at si Coach Tim Cone na makakasama nila si Justin sa unang window ng FIBA? Kailan ilalabas ang hatol sa kanya? Kung magka-problema, may gagawin bang solusyon si Coach Tim Cone? Tutukan natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos kuhanin ang titulo or gold medal sa Asian Games ng bakbakan at talunin ng Gilas Pilipinas ang Jordan sa finale ng kompetisyon, nagpositibo si Justin Brownlee sa cannabis. Mula sa isyong yan, hindi na nakitang muli si Justin sa Pilipinas. Hindi rin malinaw kung nagkaroon ng hatol or wala. Bakit nga ba biglang nawala si Justin Brownlee? Ano ang paliwanag ni Miss Erica D? Tutukan natin siya sa report ni Arian Carlos sa Spin. Provisional or voluntary suspension ang tawag po doon. Matatapos po yung 3 buwan na yon sa February 8. Kaya tamang-tama yan para sa unang window. So yun po yung paliwanag ni Miss Erica D sa pagkawala ni Justin. Matapos po siya magpositibo sa cannabis, nagboluntaryo na po siyang magmulta kahit wala pang inilalabas na hatol ang FIBA or kung alinmang ahensya magbibigay ng hatol sa kanya, bunga po ng pagiging positibo sa cannabis. Actually para sa akin, maganda yon kasi mas pinapakita po kasi doon yung pagtanggap ng pagkakamali. Sinadya man na magkaroon siya ng cannabis sa katawan or hindi, di ba? Patunay din po yon na seryoso ang player at maging ang Pilipinas na sumunod sa alituntunin na pinatutupad ng pamunuan. Kung nagboluntaryo na si Justin Brownlee para sa magiging hatol sa kanya, hindi pa rin malinaw kung kailan ilalabas ang hatol. Kaya ang tanong ng bayan, kailan nga ba lalabas ang hatol kay Justin Brownlee? Ano ang inaasahan nila or ng SBP sa ibababang suspension sa kanya? Tutukan natin si Ma'am Erica sa report ni Denison Raydalupang ng Inquirer. Sabi po sa amin, maaaring dumating or ilabas ang hatol anumang oras sa linggong to. Inaasahan po namin na makukuha niya yung pinakamababang level ng suspension na 3 buwan. Doon po tayo sa 3 buwan. Meaning kung natapos po ang Asian Games noong October 8, dapat matatapos din po ang suspension sa February 8. Sakto, di ba? Pwede na po siya. Libre na si Justin pagsapit ng unang window ng FIBA qualifiers. Kung saan base po sa listahan ng kuponan, kahanay po dito si Justin bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas. Pero ma-remind po natin ang lahat ha, wish pa lang po yan ng pamunuan ng SBP, yung 3 buwan, di ba? And sana, ganun na nga yung mangyari para wala maging hassle sa kuponan. Especially po ngayon na nagsisimula na po silang magbuo ng isang malakas na kuponan. Yan ang pananaw ni Miss Erica din ng SBP tungkol sa magiging estado ni Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas, bunga na magiging hatol sa kanya. Kung si Coach Tim Cone ang tatanungin, gaano sila kasigurado na makakasama si Justin? Paano kung may aberya? Ano ang plano ni Coach Tim Cone? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Denison Raydalupang ng Inquirer. Kumpiyansa po kami na naandyan si Justin. Hindi po yan sarado ha, pero tiwala po kami na andyan po siya. At kung kinakailangan, mag-a-adjust po kami. Base po sa pahayag ni Coach Tim Cone, malaki po yung tiwala nilang makakasama si Justin sa hanay ng Gilas Pilipinas na sasabak sa unang window ng FIBA, kung saan makakalaban po ng Gilas ang Hong Kong sa February 22. Matapos po ang Hong Kong, isusunod naman nila ang Chinese Taipei sa February 25. Obviously, kailangan talaga ng Gilas ang tulad ni Justin. Kaya siguro ganun na lang yung paghahangad ni Coach Tim at ng pamunuan ng SBP na maibaba ang hatol po sa kanya. Aminado rin po si Coach Tim na mag-a-adjust sila sakaling kailanganin po yon para makuha nila ang serbisyo ni Justin Brownlee. Sa balitang positibong makakapaglaro na si Justin Brownlee sa Gilas sa unang window ng FIBA, tila may iniisip pa rin si Coach Tim Cone at SBP bunga ng tinamong injury ni AJ Edu. Ano ang paliwanag ni Miss Erica D sa isyong yan na posibleng gawin ni Coach Tim Cone? Tutukan natin ang sinabi ni Miss Erica D sa report ni Arian Carlos sa Spin. Kailangan gumawa ng desisyon si Coach Tim kung tutuloy kami kasama ang 11 players o pupunan niya yun ang kapalit na player para sa window na to. Well, sayang po talaga kung may iwan si AJ Edu, di ba? Kasi nakita na po natin kung anong kaya niyang ibigay dito sa Gilas. Ang laki ng puso po niya sa laro ha. Hindi po basta-basta kung makapagsabayan si AJ. Kaya malaking kawalan po talaga sa Gilas sakaling hindi siya makasama sa hanay. Pero of course, walang magagawa po ang SBP kung hindi talaga siya po pwede. Kung hindi siya available, bunga ng injury. Siguro masasabi lang po natin dito is, alam ni Coach Tim kung ang gagawin sa issue na yan. Habang walang kasiguruhan si AJ Edu at tila kumpiyansa naman si Coach Tim na makakasama nila si Justin Brownlee, tila nagpaginhawa din ang pakiramdam ng butihing coach
ang lagay ngayon ni Jamie Malonzo na kasama rin sa hanay. Ano nga ba ang lagay ni Jamie base sa pahayag ni Coach Tim Cone? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Ang good news, walang nakitang structural damage sa resulta ng MRI. Magaan na po ang loob namin. Tiningnan po kasi ni Dr. Canlas yung mga plate at ang magandang balita po kasi intact naman po yung lahat. Maaaring makabalik po siya sa loob ng 10 araw o higit pa, di ba? Maaaring available na po siya para sa window. Ibig sabihin, okay na po ang lahat kay Jamie Malonzo. Pwede na po siguro siya makasama talaga sa hanay. So sa ngayon, si AJ Edo na lang talaga yung problema. Anyway, magana ang pakiramdam ngayon ng SBP at ni Coach Tim Cone kasi nga maganda yung nakita nila kay Jamie. At yun ang kakapitan po nila. Yung mga sinabi ni Dr. Canlas kung saan nakitang maayos po ang lahat. Iba rin po kasi athleticism ni Jamie Malonzo. At kung sakaling makapag-perform siya ng maayos sa unang window ng FIBA qualifiers, malaking tulong po yun sa kupunan. So guys, maraming salamat.